Magandang umaga po sa pangalan ng Panginoon. Ngayon pong umaga tayo po ay nagpapasalamat sa kabutihan niya at katapatan niya sa atin. Salamat sa Kanya at tayo po ay nananatiling ligtas sa COVID. Tayo po ay nananatiling malakas at malusog. Yung mga kapatid po natin ay nagtatabaan na yung iba. Kinakamusta ko po kayong lahat dyan sa inyong lugar. Nawa po kayo ay masaya pa rin nakapaglingkod sa Panginoon. Ano po? Huwag po kayong mag-alala, matatapos din ito. At pagdating ng panahon na yon ay magkakasama-sama ulit tayo sa isang lugar na tayo po ay sasamba at magpupuri sa Panginoon. Ang sarap siguro ng ng hallelujah. Sarap siguro ng sabihin sa Diyos ang kanyang kabutihan at katapatan. Ano? Yung expression ng puso ng nanabik sa isa't isa at the same time yung sabik na yung hindi pinipigil ang pagsamba sa Panginoon. Ano po? So, ngayon pong umaga, for the meantime, mag-taste muna tayo sa live stream. Tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. Buksan po natin sa aklat ng John chapter 10, beginning verse 1 up to 18. Sabi po doon, "Very truly, I tell you, Pharisees, anyone who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in the same other way, is a thief and a robber. The one who enters by the gates, it is a shepherd of the sheep. The gatekeepers opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes ahead of them, and the sheep follow him because they know his voice. But they will never follow as strangers. In fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice." Jesus used this figure of speech, but the Pharisees did not understand what he was telling them. Verse 7, "Therefore Jesus said, Very truly I tell you, I am the gate of the sheep. All who have come before me are thieves and robbers, but the sheep have not listened to them. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. And I have come that they may have life and have it to the full. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. The hired hand is not the shepherd and does not own his sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and run away. Then the wolf attacks the flocks and scattered it. The man runs away because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. Just as the Father knows me, I know the Father. I lay down my life for my sheep. I have other sheep that are not on this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice. And there shall be one flock and one shepherd. The reason my Father loves me is that I lay down my life, only to take it up again. No one takes it from me, but I laid it down on my own accord. I have authority to lay it down, and authority to take it up again. This command I received from my Father." Verse 19, "The Jews had heard this word were again divided. Many of them said, He is a demon-possessed and raving mad. Why listen to him?" 21, "But others said, These are not saying of a man possessed by a demon. Can a demon open the eyes of the blind?" Let us pray. Heavenly Father, thank you once again that we are here, gathering in your name. Gather in your name, Lord God. I pray, Lord God, to continue to lead us, Lord, in a way, Lord, na kung saan maintindihan namin ang iyong salita. In a way, Lord God, kung anong ibig sabihin ng Panginoong Jesus, that He is a good shepherd, Lord. I pray to continue to bless us, touch my lips, Lord God. Use this life as a channel of blessing. Use my life as a apostle, Lord God. Let your name be increased, and let my life be decreased, O Lord. Lord, thank you once again. This morning, Lord God, we honor you and we glorify you. Let your glory shine upon us, O God. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. I-bless mo din, Panginoon, lahat ng nakikinig. Lord, ikaw po ang ganap na magpala ng iyong salita. Sa aming puso ito maniw ito at magpasigla ito ng aming pananampalataya. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
Yung pong umaga ay maaari pong masabi natin na ang John chapter 10 ay alam na natin at kabisado na natin, ano po. But gusto po natin muling ibalik sa ating puso ang klase ng kaugnayang gusto ng Panginoong Hesus sa kanya pong mga tupa. At makita po natin ngayong umaga na hindi lang siya shepherd na kung saan ay kayang ibigay ang ating mga pangangailangan, yung ating buhay, yung ating pananamit, yung ating trabaho, kundi meron po siyang mga bagay na tinukoy sa atin bilang mga tupa niya, kung ano po yung mga kaya niyang i-provide sa atin. Kaya ngayon pong umaga, pag-uusapan po natin yung the Good Shepherd. The Good Shepherd provides. So, meron pong 4 na puntos na nais kong ibigay sa atin. Ang una po ay the Good Shepherd provides a sheep pen. The Good Shepherd provides a sheep pen. Pangalawa po, the Good Shepherd provides the gatekeepers and also the watchman. Pang-tatlo po, the third one is the Good Shepherd gives a green pasture. Pang-apat po, the Good Shepherd gives life and eternal life. So, 4 na bagay na kung saan po ay importante sa isang kalagayan ng isang tinatawag nating believer. Tayo po ay tinawag ng Panginoong tupa sapagkat ang kadalasan na narinig natin kapag ang tupa ay may kaamuan at madali daw pong pasunurin. Ano po? Actually, sa mga ginagamit po ng Panginoong parable ay kadalasan ang tawag ng Panginoon sa mga mananampalataya at ang tawag ni Lord sa kanyang mga anak ay tupa. At ang tawag ni Lord sa hindi nananampalataya sa kanya at yung mga hindi siya kinikilala ay kambing. Ano po? Kaya nga po, ang tawag doon sa mga maliligtas at hindi pa nananampalataya, naligtas naman ay lost soul o lost sheep. Hindi po sila tawag ay kambing, no po, kundi nawawalang tupa. So, kadalasan yung matitigas ang ulo, ang tawag doon ay nagwawalang tupa. Hindi nagwawalang kambing, kundi nawawalang tupa. Ano po? Dahil sa kalooban ng Diyos, yung mga akalangan natin hindi tupa. Akalangan natin ay kambing, pero nawala lang pala yan. Kaya ganyan ang ugali. Siguro dahil siya ay tupa na napasama sa mga kambing, kaya ang akala niya siya ay kambing. Pero sa totoo lang, siya ay tupa. No? Ang tawag natin sa mga Christian ay sheep o tupa ng Panginoon. So hopefully ay huwag tayong kadya-judge agad kasi baka akala natin, tawag natin agad sa tao ay kambing, yung pala ay time will come ay siya po pala ay nawawalang tupa lang ng Panginoon at makababalik loob sa Panginoon, no? Siya din po ay anak ng Panginoon, anak ng Diyos. So, today, we talking about a good shepherd provides. Ano ba yung mga pinoprovides niya? Pag-usapan natin the sheep pen. Ang sheep pen po ay kadalasan ito ay yari sa bato, yari sa kahoy na matigas, pinapalibot sa area na kung saan po ay paglalagakan ng mga tupa. Bakit po naglalagay ang shepherd ng ganito? Kasi po pagka dumidilim na, hapon na, ay o minsan kadalasan kapag kailangang magpahinga ang mga tupa ay dinadala niya ito doon sa tinatawag niyang sheep pen because doon ay makakaasa ng itong lugar na to ay tamang lugar para sa mga tupa. And you know that Jesus is until now ay binibigyan niya tayo ng right place at yung tamang lugar para sa mga Christians, para sa mga believers. Although hindi ito literal na sheep pen, ito po ay pwede nating ano po ba yung pinagdadalahan ng Panginoon sa atin ngayon. Kapag believer ka,
Kapag ka ikay anak ng Diyos, dapat meron kang church. Kapag ka ikaw ay Christian, dapat meron kang lugar na pinagdalahan sa iyo ng Diyos. Meron kang lugar na kung saan ay pinaglalagakan sa iyo ng Panginoon bilang kanyang tupa. Ang church po ay pumapatungkol sa salitang church o iglesia, na ang ibig sabihin po ay ecclesia, at ang ibig sabihin po nito ay kalipunan ng mga tinawag o mga pinili ng Panginoon. Ang iglesia o ang church ay hindi building, kundi ito po ay kalipunan o mga tinawag ng Panginoon na mananampalataya. Kaya pag tinawag pong church, hindi po o iglesia, ito po ay, ang tawag po nito ay mga tinawag ng Panginoon o kalipunan ng mga tinawag. So si Lord po ay nagpo-provide ng sheep pen sa kanyang sheep. He provide sheep pen in order to us na ito ay yung tamang lugar para sa iyo. Ang tamang lugar ng Kristiyano ay dapat yung church. Nakikita siya sa church, na-involve siya sa church, nagpa-function siya sa church, at nandoon na meron siyang magandang relasyon sa kapwa niya mananampalataya, no? Ang katangian ng tupa ay hindi siya nanunuwag ng kapwa tupa. Natatandaan ko, ang kambing ay ang galing mag-practice manuwag, no? Yung laro nila ay suwagan. So, yung tupa ay nandoon na kung saan yung anak ng Diyos, yung mga Christian ay nagsasama-sama at nagpapalakasan sa isang lugar na kung saan ay ito yung simbahan na pinagtitipunan, o ito yung sama-samang pagtitipon ng mga tinawag ng Panginoon para makaranas at makapakinig ng kanyang salita. Ang sheep pen po na pinaglalagakan ng Panginoon o ng Good Shepherd ay kanya. Amen. So gusto ko ding ipaliwanag sa atin na ang church ay hindi pag-aari ng isang tupa, kundi ang church ay pag-aari ng pastol. Hindi pwedeng pag-aari ni pastor ang church o pag-aari ni elder yung church. Ako yung may kakayanan o ako yung mayroong kapangyarihan sa church. Kundi ang church, it is a right place, at this place is for the Lord. Itong lugar na ito ay para sa Panginoon, at ang lugar na ito ay sa Panginoon. Tandaan niyo po, kapag ka walang lugar, kapag ka ang isang tupa ay walang sheep pen, ay walang kanlungan, walang kulungan, walang place of restoration, walang place para sa kanya. Yung lugar na kung saan ay pwede siyang mag-express ng pagiging kalagayan ng kanyang relasyon sa Panginoon, napakahirap po, no? Kaya nga, as a Christian, dapat meron kang church. As a Christian, dapat meron kang kinakaanibang iglesia na tutulong sa iyo, yung lugar na kung saan doon ka inilalagay ng Diyos. Yung lugar na kung saan doon ka mapapalakas, doon ka maiingatan. Bakit po? Kasi pagdating na ng gabi at walang sheep pen, walang lugar, walang kanlungan ng tupa, pwede po silang dahil sa dilim ay mangalat, pwede po silang dahil sa dilim ay masila ng maiilap na hayop o mababangis na hayop, pwede po silang manakaw. Pag wala pong church, pwede po tayong ma-deceive, pwede po tayong maligaw, at kadalasan po ang kinahantungan natin, tayo po na-steal ng kaaway, na yung buhay natin supposed to be ay para sa Diyos, para sa function, para sa kapurihan ng Diyos, para sa karangalan ng Diyos. Kadalasan po tayo ay na-steal ng kaaway, at yung buhay po natin ay napapariwara. Ngayon pong umaga, gusto kong sabihin sa iyo, the Good Shepherd provides a church. Nagbibigay siya ng mga iglesia, ng mga simbahan, na kung saan po ay pwede tayong magamit ng Diyos, pwede tayong mapalakas ng Panginoon, pwede tayong sumigla at patuloy na magamit ang ating mga abilidad, ang ating mga talento, ang ating mga kakayanan para sa karangalan ng ating Panginoon. Hindi pwede pong mangyari na wala tayong kinakaanibang simbahan. Kailangan po'y meron, no? The right place and the safest place for you. At ano pong meron doon? Ano pong meron doon? Nandoon yung magkakasama, ang iisang uri ng hayop, yung mga tupa. Nandoon po yung magkakasamang iisang uri ng pananampalataya, iisang uri ng kanilang dinidiyos, iisang uri ng kanilang itinataas. Walang iba po kundi ang Panginoong Hesus. Kaya nga po,
Christian, I encourage you na yung ating lugar, yung ating sheep pen ay lagi po nating ipanalangin, lagi po nating idulog sa Diyos na tayo po ay magkaroon ng panahon para ito po ay mapuntahan natin o tayo po ay ma-involve sapagkat ito po yung gusto ng ating Panginoon. No? Binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na tayo po ay tipon sa isang lugar na kung saan ay para sa karangalan niya. At ito po yung mga church. No? Sheep pens, bakit po? Kasi yung lugar na yon, yung church, sabi nga po ng aklat ng Matthew chapter 16, verse 18, yung iglesia daw po ng Panginoon na tinayo niya, yung church na tinayo ng Panginoon, kahit daw ang demonyo ay hindi daw po pwedeng gumalaw doon. Pero sasabihin ko sa inyo, wala pong perfectong church. Wala pong perfectong church, no? Dahil ang mga nandoon, nagtitipon doon na hindi perfecto, kaya kadalasan may makikita po tayong applause, meron tayong makikita mga kahinaan pa, meron tayong makikita mga weaknesses pa ng bawat isa. But I tell you, nandun po yung love. Kasi pag yung love ang nandoon, yung pagmamahal ang nandoon sa loob ng church, yung pagmamahal ni Kristo nandoon, walang bagay po na hindi natin maiintindihan. Walang bagay po na hindi natin mapapalampas. Walang bagay po na hindi natin mapapatawad sapagkat yung pag-ibig ng Diyos ang nandoon. So, kapag yung mga mananampalataya, nakita natin na ano bang klaseng church to? Kasi si brother ganito, si ganito. Maaari pong sila ay nasa process pa lang ng pagiging matured Christian o hindi pa malagong mananampalataya, pinoproseso pa lang ang kanilang buhay. Kaya nga po tayo ay umunawa. Sa church, meron po tayo mga supladang mga kapatid ng babae. Unawain nyo na kasi 40 years old na, 50 years old na, wala pang boyfriend. Unawain nyo na kasi 2 buwan niyang walang sweldo. 3 buwan niyang walang sweldo. O 1 taon na yan naghahanap ng trabaho, wala pang makita. Maybe sa church, meron mga makikita tayo na hindi angkop sa ating panlasa yung ugali ng isa't isa. But I tell you, as long as si Lord ang naglagay, si Lord ang pumili ng lugar na yon para sa kanyang kapurihan, doon kayo nilalagay ng Diyos, bigyan mo yung puso mo ng pagkakataong mag-adjust para sa iba. And I tell you, this is a right place for you, yung meron kang church. A right place for you, yung meron kang kinabibilangan. Yung right place for you ay merong isang church na masasabi mong, dito ako inilalagay ng Diyos at dito ko mararanasan ang paglago at dito ko mararanasan ang kabutihan ng Diyos. Madalas may problema sa church, but I tell you, sabi ng 16:18 ng Matthew, upon this rock, Peter, upon this rock I will build my church, even the gates of hell shall not prevail against it. Ikaw, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, tinatayo ko ang iglesia, kahit na ang pintuan ng impyerno ay hindi makapananay sa iglesia ito. So, kapag si Lord ang may-ari, si Lord ang nagtayo, walang pwedeng manira nito sapagkat ito'y para sa Panginoon. Jesus provides a sheep pen for you, for me also, para tayo po ay mapabuti. Para tayo po ay maging ligtas, mapili natin na ang better place ng isang Christian ay meron siyang church. Pangalawa po, He provides the gate and the gatekeeper. Doon po sa ating binasa, sabi ng Panginoon, ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang tunay, siyang pastol. Sabi ng Panginoon, siyang pastol. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng tupa. Pinapapasok siya ng bantay at pinapakinggan ng tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanya-kanyang pangalan. Inilalabas niya ito sa kulungan. Kapag nailabas na siya, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sa kanya. Sa kanyang tinig. So, mapapansin natin doon na yung Good Shepherd, pinapakinggan.
yung gatekeeper, pinapakinggan, no? Sabi ni Lord, siya yung gate, no? Sabi ni Lord, ako yung gate. And also, yung gatekeeper, kilala si Lord. Kilala si Lord. And kilala ng mga tupa yung Panginoon. Di ba? Yung shepherd, pinapapasok siya, at the same time, papasok siya doon, at kapag tinawag niya ang pangalan ng kanyang tupa, sabi po doon sa ating binasa, sila ay nakikinig. They listen to His voice. They listen to His voice. Nakikinig sila sa tinig ng Panginoon. Nakikinig sila sa sinasabi ng nagtuturo sa kanila. Nakikinig sila sa instruction ng Diyos. Nakikinig ang tupa sa tinig ng Panginoon. At sabi doon, they recognize His voice. Na-recognize nila, iintindihan nila, nakikilala nila ang tinig ng Panginoon. Madalas sa ating mga tupa, may sakit tayong bingingot o nagbibingi-bingihan, di ba? Kadalasan pagka pinapang-usapan tayo ng Diyos, sinasabi pa natin sa sarili natin na ikaw ba yan, Lord? He provides the gate and the gatekeeper. At si Lord mismo nagsasabi, ako ang pinto ng tupa. Kapag dumadaan sa akin ng tupa at pumapasok, they found life. Nakakatagpo siya ng buhay. Nakatatagpo siya ng buhay na angkop sa kagustuhan ng Panginoon. So kung gusto mo ng buhay na maayos, gusto mo ng buhay na tama at ayon sa kalooban ng Diyos, pumasok ka at papasukin mo si Jesus sa buhay mo. Si Lord lang ang kailangang manirahan, ang Good Shepherd lang ang kailangang nasa puso natin, sapagkat kapag siya'y nasa atin, sino man magpapapasok sa kanyang puso, sa Panginoon, siya'y makatatagpo ng buhay, sabi ng Panginoon. Christian, ang dami ng pangangaral ng Panginoon, pero yung tupa ng Panginoon, sabi dito, yung tinig ng kanyang tupa, yung kanyang voice ay pinakikinggan ng mga tupa. At kapag mayroong strangers, yung mga stranger magagaling magsalita, magagaling mag-imitate, magagaling manggaya ng boses. Pero sabi doon ng Panginoon, hindi sila sumusunod. At sabi doon, sila ay tumatakbo pang palayo. Hindi nila ini-entertain yung tinig na hindi galing sa Diyos. Hindi nila ini-entertain yung tinig na hindi tinig ng Panginoon. Hindi nila ini-entertain yung mga tinig ng kahalayan, tinig na kung saan ay maglalayo sa Panginoon, tinig na kung saan ay puro nagda-doubt, tinig na kung saan panaya pagkatakot. Sabi doon, hindi sila nakikinig, bagkos patakbo pang lumalayo. He provide the gatekeeper, He provide the gates, and also the watchman. Tagabantay na kung saan ay kakalinga sa atin, mga tupa. Tagabantay na kung saan ay magpapaalala sa atin. He provide the pastor, the leader of the church, the elder of the church, na kung saan tayo ay aalagaan, pagsasabihan, itutuwid. Ginagamit ng Diyos sa mga taong ito para tayo po ay maabot, para maranasan natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Ang kailangan natin gawin kapag ang tinig ng Diyos ang nagsasalita, tayo po ay makinig sa kanila. Iyon po yung kailangan natin gawin. He provide the gate and the gatekeepers and also the watchman. Ibinibigay ito ng Panginoon sa atin para maintindihan natin ng Diyos ay alam niya lahat ng pangangailangan natin. Naniniwala po ba kayo, even yung ating pong panalangin, kahit tayo ay nag-iisa sa room, ay nakikita ito ng Diyos? Natatandaan ko po si Nathaniel, nung nagpe-pray po si Nathaniel sa ilalim ng fig tree ba yun? Sa John chapter 1 verse 48, nung nananalangin nung tinawag si Nathaniel ng kapatid niya at sinabing, nandito na yung Messiah, sa tagpuan ng Kristo ang Messiah, sabi niya, mayroon bang mabuting bagay
sa Nazaret? O meron bang mabuting bagay na galing sa Nazaret? Kasi po yung Nazaret ay, I heard, I'm not sure, na ito yung lugar na kung saan ay para siyang istasyon ng mga naglalakbay, kaya ang lugar na to ay maraming illegal na gawain, mga prostitution, mga bagay na hindi katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Kaya nga, ganun na nasabi ni Nathaniel. But Jesus said, nung nakita niya, sabi niya, narito ang isang mabuting Israelita. Sabi niya ganun, nagtaka si Nathaniel at sinabi niya, nakita kita nung ikaw ay nananalangin sa ilalim ng puno ng fig tree. Nakikita ng Panginoon. Amen? Nakikita ng Diyos ang ating kalagayan. Nakikita ng Diyos na tayo lumuluhod. Nakikita ng Panginoon na tayo nananalangin. Sabi po ng Psalms 121, the Lord watches us over you. Psalms 121, the Lord watches us over you. Ang Diyos ay nagmamasid sa iyo. The Lord is your shade and your light in your right hand. The Lord is your shade and at your right hand. Si Lord daw yung ating tagapagbantay. Si Lord yung nakatingin sa atin. Si Lord yung ating shade, kumbaga yung nag-cover sa atin. At siya yung ating right hand. Pag sinabi pong right hand, it is a powerful, no? Malakas. He provide a watchman. He provide the person na kung saan pa'y makatutulong sa atin. Yan po'y galing sa Panginoon. Amen? Pangatlo po, makita po natin dito sa ating binasa na kung saan po ay, bago tayo punta sa pangatlong puntos, makita po natin dito na nare-recognize ng Panginoon yung kanyang mga tupa. He called by their names at sinasabi niya, you are mine. He called Jesus the sheep sa kanyang pangalan. Importante po ang pangalan, ano? Ang galing, di ba? Sabi ko nga sa inyo, hindi ko alam kung nabanggit ko na to sa ibang sermon, sa probinsya po namin, yung mga hayop may pangalan, ano? Hindi ko lang alam kung paano pangalanan ng mabuting pastol o ng isang pastol ang tupa. Siguro si Bubbles, si Whitey, si Softy, no? Pwedeng may pangalan kasi napakahalaga po ng pangalan. Napakahalaga po ng pangalan. At sa pangalan, kapag tayo tinatawag ng Panginoon, they call us by our name. Sa ating mga pangalan, tinatawag tayo ng Panginoon. At ang napakaganda nga, no, dahil tayo sa Kanya, pag-aari niya, tinatawag niya tayong sons and daughter. Tinatawag niya tayo sa Kanya. Tayo ay pag-aari ng Panginoon. Sa Isaiah 43, mababasa po doon natin yung salita, 43 verse 1, sabi po doon, but now, this says the Lord, He who created you, O Jacob, He who formed you, O Israel. Bayan na po ng, naging general na po, naging Israel na. Kanina kay Jacob lang. Who He formed you, O Israel. Si Jacob po kasi tinawag ding Israel, no po. Fear not, for I have redeemed you. I have called you by my name. You are mine. Kung tutuloy-tuloy basahin po natin tong 43, ang gaganda po, makikita po natin dito yung salitang, you are precious on my eyes, in my eyes. Ikaw ay precious sa mata ng Panginoon. You are mine, sabi ng Panginoon. Kinakanya ka ng Diyos. Inaangging ka ng Panginoon. Gusto kanyang maging Kanya. Makikita din po natin doon sa aklat po ng Lucas, Kabanata 16, talatang 19 hanggang 31. Yung istorya ni Lazaro at mayaman, no? Si Lazaro, isang pulubi, at yung mayaman ay mayaman. Sino dito mayaman? So, nung sila po ay nabubuhay sa lupa, si Lazaro ay namumulot lang sa hapag, at yung mayaman ay pasasa sa mga bagay po. Pero nung sila po ay namatay,
pansinin po natin itong istoryang to. Si Lazaro may pangalan, pero yung mayaman, alam niyo po ba, pag hindi ka anak ng Diyos, pag hindi ka tupa ng Panginoon, hindi siya interesado sa iyo. Pero kapag kay tupa ng Panginoon, mahirap ka man, ano man ang kalagayan mo sa buhay mo, ikaw ay tinatawag ng Panginoon na Kanya. Akin ka, sabi ng Panginoon. You are mine. Dahil ikaw ay tupa ng Panginoon, ikaw ay kinakanya ng Diyos. Pantatlo po, He provide a green pasture. He provide, sabi doon, He come and go in and go out and find pasture. Sila'y papasok, they are safe, sila'y lalabas, at kapag labas, manginginain na, nandoon na yung pagsubaybay ng mabuting pastor. No? At sabi doon, siya ay nauuna sa kanila, at ang sheep ay nagpapalo sa Panginoon. Madalas sa buhay natin, gusto nating unahan si Lord. Madalas nating unahan at akala nga natin doon may green pasture, doon ang swerte, doon ang buenas, doon ako uunlad, doon ako yayaman. But I tell you, only the Lord. Kaya nga sabi po sa Proverbs 3, 5, and 6, sabi doon ay, si Yahweh sangguniin mo sa lahat ng iyong balak at Kanya kang itutumpak sa iyong lakad. Gusto ni Lord, mauna siya sa iyo, sapagkat si Lord, alam niya na yung iyong lulugaran. Alam ng Panginoon kung saan Kanya dadalhin. Madalas tayo mga Christian ay katulad talaga ng tupa, malabo ang mata, no? Madaling madapa, madaling matisod, kaya yung good shepherd, hinahataw-hataw pa niya yun ng kanyang stick o ng kanyang rod. Kasi baka may ahas, baka merong mga kadadapaan ng tupa, kaya siya ang umuuna para sa ating kaligtasan. Pag si Lord ang pinauna natin, nakatitiyak tayo ng ating hakbang ay tama at maayos. Hindi kanya dadalhin sa iyong ikapapahamak. Hindi ka dadalhin ng Panginoon sa isang lugar na hindi ka ganap na sasamahan ng Panginoon. Maaaring yung lugar natin ngayon ay nakakaranas tayo ng iba't ibang sakuna, maaaring ang iba ay namatayan, maaaring ang iba ay nasa karamdaman. But I tell you, anumang lugar na parang miserable sa iyo, kung kasama mo naman ang Diyos, yan ay lugar pa rin na pinagpala. Sapagkat kung ang lugar na meron ka ngayon ay lugar na akala mo masagana ka, lugar na akala mo ay malusog ka, lugar na akala mo nasa iyo ang lahat, ngunit kung wala dyan ang Diyos, hindi yan ang green pasture. Ang lugar na tinutukoy ay ang lugar na kung saan po merong dakilang pastor na kasama. Pang-apat po, He provides life. Sabi niya, He laid down His life for His sheep. Binibigay niya ang kanyang buhay sa kanyang mga tupa upang ang tupa ang magkaroon naman ng buhay. Napakagandang mensahe ng Panginoon na kung saan ay binibigay niya ang kanyang buhay para tayo ay mabuhay. Binibigay niya yung kanyang buhay upang tayo mga tupa ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Christian, He provides salvation, He provides punishment, He provide the penalty, He provide the payment for all our sin. He provide para ikay mabuhay sa piling niya. He provide yung mga bagay na kakailanganin natin. Kahit na nga yung kanyang buhay, ibinigay niya para tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siya ang mabuting pastor. At nawa tayo po ay kilalaning mabuting tupa. Ngayon pong umaga, ang panalangin ko, makita mo yung sarili mo kung si Jesus nga ang iyong mabuting pastor. Huwag maging matigas ang ulo. Pag dinadala ka niya sa sheep pen, sumunod ka. Sapagkat ang Kristiyano ay dapat merong simbahan, dapat merong church, dapat ang tupa merong kawan, merong kulungan, may lugar para sa kanya, para siya ay manatiling ligtas. Dapat ang Kristiyano merong church na kung saan siya ay magpapakalago
at magagamit ng Panginoon ang kanyang buhay para sa kapurihan ng Diyos. He provide a watchman, mga tao na titingin sa iyo. He provide a gatekeeper na kung saan magbabantay sa iyo. He provide the gatekeepers, the watchman na kung saan magpapaalala sa iyo na huwag kang lalabas, huwag kang lalayo sa Diyos. Magbasa ka ng Biblia, manalangin ka. He provides. He provides great pasture, blessing. Maaaring sinasabi natin, wala tayong natanggap na ayuda. Wala tayong natanggap sa gobyerno. Wala tayong natanggap na maraming pagpapala. But I tell you, ilang taong ka na ngayon, buhay ka pa rin. Hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Sabi ko nga kanina, ang green pasture ay ang ganap na kasiyahan natin mga tao ay wala sa mundong ito. Ang totoong kasiyahan ng puso natin ay doon kung saan ay kasama natin ang Diyos. Green pasture, masaganang buhay. Buhay na ganap at kasiya siya. Sabi nga ng 10:10, naparito ang magnanakaw para magnakaw, pumatay at magwasak. Subalit naparito siya para magbigay ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiya siya. Masaya ang buhay na meron kang dakilang pastor. Panglima, pang-apat, He gave His life. He provides life. He gives His life. He provides life for you and He give eternal life for you. Kung kukunin natin to, ang benepisyong ito, wala na tayong hahanapin pa sapagkat meron po tayong dakilang pastor. Sa umaga pong ito, nawa po ay nakuha niyo ang mensahe at panalangin ko sa Diyos na tayo po ay patuloy na lumakad nakasama ang mabuting pastor. Sinasabi ng Diyos, ikaw ay akin at yung sa akin, nakikinig sa akin. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita na aming napakinggan. Panalangin ko ito gawin mong aming panuntunan upang kami makalakad bilang isang mabuting tupa na sumusunod sa kanyang dakilang pastor. Panginoon, sorry kung minsan ay matigas ang ulo namin. Sorry kung minsan kami po ay lumalakad sa hindi mo kalooban. Sorry Panginoon kung minsan, O Diyos, gumagawa kami ng sarili naming hakbang na kinapapahamak po namin. Panginoon, ngayon pong umaga, salamat sa mga church na pinagkaloob mo upang kami po ay ilagak mo rito, ilagay mo rito, upang kami po ay lumago sa aming pananampalataya, upang kami po, O Diyos, ay maging ligtas at patuloy na magamit ang aming buhay para sa kanyang purihan. Salamat din sa mga tao, Panginoon, na binibigay mo upang kami, Panginoon, ay ma-equip, upang kami maturuan, upang kami madisiplina. Salamat sa kanilang buhay. Salamat, Panginoon, na ito'y pinagkakaloob mo. Salamat din sa mga biyaya, Panginoon, inaangkin namin ang mga biyayang ito ay galing sa iyo at na-enjoy namin ang mga blessing ito. Salamat sa buhay at sa buhay na walang hanggan na regalo mo. Kapalit ng iyong buhay, ang buhay namin, Panginoon. Ang buhay, Panginoon, dyan sa iyong piling. Salamat po, inaangkin po namin ang mga blessing na ito'y tinanggap na namin buod sa aming dakilang pastor. Sa iyo po ang kapurihan at pasalamat. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri, parangal at pagdakila. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen. Tunay nga po na napakabuti at hindi nagkukulang ang ating mahal na Panginoon dahil sa kabila po ng epidemya na ating kinaharap ngayon ay patuloy na tayong binibigyan ng kalakasan upang tayo ay patuloy na makapagpuri sa Kanya. Muli, tayo ay patuloy na magpuri sa ating mahal na Panginoon sa ating pangwakas na panalangin. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat na lumikha ng langit at lupa, O Lord, kami ay muli, Panginoon, na nagpapasalamat, Panginoon, dahil kami ay binigyan mo na naman, Panginoon, ng oras, binigyan mo na naman, Panginoon, ng buhay, kalakasan, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay makapagpuri, makapagpasalamat na naman sa inyo, O Lord. Although, Panginoon, ito ay online, Panginoon, kami ay nagpapasalamat, Panginoon, dahil merong internet, Panginoon, na ginagamit mo upang kami, Panginoon, ay magpatuloy, Panginoon, na makapagpuri sa inyo. At Lord, salamat sa bawat isa, Panginoon, na ginamit mo
upang ma-publish online, Panginoon, ang aming pagpupuri. O Lord, ibalik mo, Panginoon, ang kalakasan na nawala sa kanila. O Lord, at patuloy mong pagpalain, Lord, ang kanilang buhay. At lalong-lalo na, Panginoon, sa naghayag, O Lord, ng iyong salita sa aming pastor, O Lord, patuloy mo siyang pagpalain, patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, O Lord, at patuloy mo siyang ingatan, Panginoon, sa araw-araw sa buong kanyang pamilya na malayo po sa kanya. At Lord, dalangin namin, Panginoon, ang patuloy na pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, sa bawat pamilya namin na malayo sa amin, O Lord. Protektahan mo kami, Panginoon, ng COVID-19 na to, Panginoon. Awakan mo kami, Panginoon, ng iyong makapangyarihang kamay at ilayo, Panginoon, sa COVID-19 virus na to, O Lord. At Lord, patuloy naming dalangin, Panginoon, sa inyo, O Lord, ang mga nasa ospital na nag-positive, Panginoon. Dalangin namin ng kagalingan, dalangin namin, Panginoon, na hawakan at tipuin mo sila, Panginoon, ng iyong makapangyarihan mong kamay. At muli mo silang palakasin, O Lord. Ikaw ang nakakaalam ng lahat, Panginoon. Ikaw ang pinakamagaling na doktor, Panginoon, at ikaw ang makapangyarihan sa lahat. O Lord, dalangin namin, Panginoon, na pagalingin mo nga po sila, O Lord. Ganun din, Panginoon, ang aming mga frontliners na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19 na to. Patuloy mo silang protektahan, patuloy mo silang itago, Panginoon, sa iyong likuran, Panginoon, na sila ay maprotektahan ng sakit na COVID-19 na to. Ganun din, Panginoon, ang kanilang mga pamilya. At Lord, patuloy namin dalangin sa inyo, Panginoon, ang gamot, Panginoon, na makagawa na sila, O Lord, ng vaccine or gamot, Panginoon, upang ito, Panginoon, ay matigil na, Panginoon, magamot, Panginoon, yung mga nagkaroon ng positive, O Lord. Sa inyo namin lahat nilalapit ito, Panginoon, dahil ikaw ang lahat ang nakakaalam, Panginoon, at ikaw ang makapangyarihan, Panginoon, sa lahat. Ikaw ang lumikha ng lahat, Panginoon, dito sa lupa, O Lord. Kaawaan mo kami, Panginoon, kaawaan mo sa katauhan, Panginoon, at kami ay iyong patawarin, O Lord, sa aming mga kaumihan, sa aming mga kalapastanganan, Panginoon, kasalanang nagagawa, O Lord. Nagpapakumbaba kami, Panginoon, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan na aming nagagawa. Patawarin niyo po kami, O Lord. Salamat, Lord, at dalangin namin ang patuloy na pag-iingat mo, O Lord, sa bawat isa sa amin, sa bawat kapatiran, Panginoon, sa bawat leaders, sa aming mga pastor, sa bawat pamilya, Panginoon. Ingatan mo po ang bawat isa sa kanila na patuloy, Panginoon, na ikaw ay maparangalan, maging sentro ng aming buhay, O Lord. Patuloy mo kami pangunahan at patuloy mo kami puspusin, Panginoon, ng iyong banal mong Espiritu. Salamat, Lord, itinataas at pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, O Lord. Ito pang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen.